Kamusta, Taurus? Welcome to Like a Tarot. Aalamin natin kung ano ang darating or blessings sa taong 2025 para sa mga Taurus. At saka ginawa ko talaga itong reading na ito na malapit sa taong 2025 or maybe napapanood mo na ito na taong 2025 na. Para mas makuha natin yung energy ng 2025. Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards para sa mga Taurus. Mamaya naman, aalamin natin kung ano ang message ng spirit guide mo. Itong dalawang cards na ito ang nagsasabi na meron kang abilidad na magkaroon ng katuparan yung mga minamanifest mo. Kaya piliin mong mabuti yung idinadalangin mo or hinihiling sa may kapal. At saka may mga person na magpapalit ka ng career o kaya ng negosyo dahil sa mas gusto mo ng kaunlaran sa buhay mo. At saka may mga person din kasi na nagkakaroon ng kakulangan sa money o kaya tingin mo hindi sumasapat yung ipinapasahod sa'yo kesa sa mga nagagawa mo para sa karir mo. Or maybe sa negosyo na mas marami kang nailalabas kesa sa dumarating. Kaya naiisipan mo ng changes sa mga pinipili mo na pagkakakitaan. Positive yung mga nagagawa mong changes sa buhay mo. Yung mas wini-welcome mo yung mga bago kesa sa mga luma mong nakagawian. Mas magkakaroon ka pa ng improvement. Siyempre guys, mahirap yung back to zero. Pero bago mo ito gawin, may sarili ka namang pamamaraan na para may mapagkukunan ka ng kita. Kumbaga pansamantala na para mapunan yung pangangailangan mo. Ito naman yung message ng spirit guide mo. 2222. You have a miracle coming into your life soon. If you are hearing this, expect right on time miracles. Kaya kung ang ilan sa inyo nababagalan ka sa mga dumarating na swerte or milagro sa buhay mo, darating ito. Sa tamang panahon at sa mga hindi mo inaasahan na araw. Alamin natin kung ano ang darating or blessing sa taong 2025 para sa mga Taurus. At saka meron din ako mga katanungan kung ano ang dapat mong i-focus, ano ang ma-achieve mo, ano ang hadlang. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Queen of Wands, the Moon, Two of Wands. Sa mga cards na ito ipinapakita na ikaw na mismo yung nagfo-focus para sa mga plano mo sa buhay. Kung nagda-diet ka man o kaya nag-iipon ka na or meron ng control sa sarili. Pero syempre, may mga pagkakataon na hindi mo rin ito nasusunod. Kasi may mga iba't ibang sitwasyon na dumarating. At darating yung panahon na magkakaroon ka na ng desisyon para sa sarili mo. Nanaisin mo na magbago yung buhay mo. Yung merong improvement at saka progress. Ang ilan sa inyo sa career o negosyo, nararamdaman mo na hindi maganda yung takbo
ng negosyo mo or ng career. At dahil gusto mo ng mas malaking pagbabago, ay magpupunta ka ng ibang lugar or ibang bansa. Ang ilan sa inyo ibang direksyon naman or ibang trabaho naman ang gusto mong gawin. Kahit na may question sa isip mo kung magiging effective ba yung mga ginagawa mo, pero magpapatuloy ka pa rin. At saka ang ilan sa inyo, bago pa man magkaroon ng tanggalan sa trabaho, meron ng side business or ang ilan nakapag-apply ka na sa ibang lugar. Marunong kang makiramdam at saka sigurista ka, kaya nakakatulong sa iyo. Ang ilang single, naiisip mo na yung ibang potential person, ang gusto lang ay yung flirting. Kaya nag-i-stay ka sa ganong sitwasyon. Hindi rin sumusubok ang ilan na baka may potential person na makakasundo mo. Lalo na't may ilang single na hindi mo pa prioridad yung long-term na commitment. Ang ilan sa relationship ay sisikapin mo na maging maayos ang relasyon nyo ng person mo. Kahit na hindi romantic yung person mo, binibigyan mo pa rin siya ng mga pagkakataon para sa ikakaayos ng relasyon nyo. 3 of Cups, 10 of Cups, Ace of Cups. Talagang achievement nga itong mga cards mo kasi yun yung tanong ko. Marami kang ma-achieve. Umpisa sa ikakatuwa ng puso mo. Kasi magkakaroon ka ng bonding sa family mo, sa person mo, o kaya sa mga kaibigan or kakilala. May ilan na may swerteng darating sa iyo at saka meron ding person na dito mo na makikilala yung soulmate mo. Naka-2 cards ka na. Para naman sa financial, dahil sa natutuwa yung puso mo sa nararamdaman at saka sa nakikita, ay nagiging mapagbigay ka. Kasi ang gusto mo masaya, pwede nagbibigay ka ng pagkain, tulong, o kaya financial. Pero kung ikaw yung nangangailangan ng financial, makakatanggap ka ng tulong mula sa kapwa mo. Ang ilan sa inyo may increase sa money o kaya yung makakahanap ka ng paraan na para magkaroon ka ng financial. Para sa ilang single, meron kang dinaluhan na selebrasyon o pinuntahang lugar na merong nakapansin sa iyo na love at first sight. Malaki yung paghanga sa iyo ng person, kaya hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa. Sasabihin niya sa iyo yung feelings niya. Aalamin niya lahat kung ano yung patungkol sa iyo, ano yung social media account mo. Sa relationship naman, marami kayong magiging communication ng person mo. Mas magiging healthy ang relasyon niyo. At yung binubuo niyong relasyon ay pangmatagalan na. At sinisikap mo na pangalagaan ito. At yung person mo, pinapahalagahan niya rin yung relationship niyo. At sinisikap na maibigay kung ano yung kailangan ng relasyon or mga responsibilidad. King of Swords in reverse, Knight of Wands in reverse, the Star. Itong mga cards na ito ay patungkol sa hadlang. Merong person na hindi maganda yung pag-uugali, kumbaga delikado. Ang ilan sa pagiging delikado niya ay yung bully, violente, troublemaker. 2 cards na yung nagsasabi niyan na may pagka-immature itong person na ito.
Pero magpapakatotoo ka rin sa kung ano yung ayaw mo at gusto. Ito yung magpapakalma sa situation. Hindi mo naman aawayin yung person pero iiwas ka o ipapakita mo yung totoong ikaw. Ang ilan sa kalusugan, nagkaroon ka ng sakit pero unti-unti ka nang gumagaling. At saka yung time na nagpapahinga ka, marami kang naisip na yung bang nasobrahan ka din sa mga ginagawa mo or naabuso mo yung katawan mo. Kaya magkakaroon na ng pag-iingat. At maibabalik na yung dati mong lakas, magkakaroon ka ng recovery. Sa relationship naman, merong hindi magandang pag-uugali yung person mo o kaya family member, pero napapahupa mo ito. Hindi ka basta naikipag-argumento o naniniwala sa mga minor issues. Marunong kang magbalanse sa sitwasyon kaya may kapayapaan. Napapahupa yung problema. At para sa ilang single, kung nakita mo na yung totoong pag-uugali ng potential person, huwag mo itong isantabi. Kasi hindi ka bibigyan ng universe ng potential person na ikakalungkot mo lang. Dahil great love ang darating sa iyo, nakatatlong cards ka na. Ito yung unang final card na Nine of Swords. Itong card na ito ang nagsasabi na merong mga disappointment na nangyari sa buhay mo pero huwag kang mabuhay sa ganito kasi yung natapos na ay tapos na. Mas i-welcome mo yung bagong darating kahit hindi bagong taon. Mahirap gawin yan pero tulungan mo din yung sarili mo. Itong King of Cups, pwedeng person mo ito, family member, or kakilala, kaibigan, na tutulong sa'yo. Susuportahan ka. Hindi siya magdadalawang isip na ibigay yung tulong sa iyo. Makinig ka sa advice niya at saka kung tingin mo magagamit mo ay gawin mo. Kasi itong card na ito ang nagsasabi na malaking tulong yung suggestion ng kapwa mo. Itong final na card na Nine of Wands, ang ibig sabihin, lalakas na yung loob mo, magkakaroon ka na ng confidence sa sarili kasi nararamdaman mo na maraming sumusuporta sa iyo. At saka, mas lalo ka pang tatapang at hindi na magdadalawang isip sa mga desisyon na gagawin mo. At saka sa future, mas magiging successful ka pa kasi alam mo na kung ano yung mga gagawin mong desisyon at saka plano. Mas pipiliin mo yung pang long term. Hiling ko na lahat ng mga pangarap mo sa taong 2025 ay magkaroon ng katuparan. Happy New Year!